Tayo po yung magsimula. Before po tayo magbasa ng Word of God, tayo po muna yung manalangin. Let's pray. O Amang Dakila, mga kamiyari sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyong kabutihan sa iyong buhay, sa inyong pagdala sa amin, dito sa bahay-sampahan, upang patuloy, Ama, na makapakinig ng iyong banal na salita, at doon din po, Ama, upang patuloy na lumago sa pananampalataya namin sa inyo, at patuloy po, Ama, na manampalataya kami, at patuloy na lumapit at magsisi ng kasalanan. At doon din po, Ama, tulungan niyo po kami ngayong umaga ito sa aming Sunday School, na kami po ay may matutunan, at doon din po, Ama, ay patuloy po namin maunawaan ang inyong banal na salita. At tulungan na rin po patuloy, Ama, na ang bawat isa ay bigyan niyo po ng panibagong yung banal na salita na maaari na ma-learn, at the same time, mga hindi dapat nila ma-learn. At tulungan niyo po sila, Ama, na matutong mag-learn sa mga maling katuruan na kanilang nahawakan, at matutong mag-learn sa tamang katuruan na dapat hawakan. At doon din po, Ama, tulungan niyo po sila, Brother Bill, na nasa Tipolo, patuloy, Ama, mag-ingat sa kanila at maggabay, pagkakitahan niyo po sila tulay sa mga kapahamakan o distrasyon. At doon po, Ama, patuloy, Ama, magpala sa amin sa umaga ito, binabalik namin sa ito kanyang karangalan. In Jesus' name we pray, Amen. Buksan natin ang ating mga Bible dito sa First Epistle of John. First Epistle of John. Chapter 2. Last time, napag-aralan ng chapter 1. Ngayon, pupunta tayo dito sa chapter 2, verse 3. First Epistle of John, chapter 2, verse 3. So, babasahin ko po itong verse 3. Sundan ito ng inyong mga mata. At sinasabi ng Bible, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So, makikita natin dito na itong si John mula sa chapter 1 na makikita natin sa panahon ni John kung papaano yung Gnosticism ay namamayagpag. So, gumamit si John ng sulat para i-refute yung mga katuruan ng Gnosticism, which is kaya nga naisulat itong Epistle of John. So, una, yung sabi ng Gnostics, dininay nila yung pagiging tao ng ating Panginoong Kristo dahil corrupt daw ang katawan. At the same time, dininay nila na ang fellowship ay nangailangan ng holiness. Sabi nila, hindi na kailangan ng holiness pag makapag-fellowship. So, ibig sabihin, yung pagiging fellowship natin sa Diyos ay hindi na kailangan ng kabanalan. Maaari tayong magkaroon ng fellowship sa Diyos kahit na hindi tayo banal. So, mali yun. At dito, sinabi ni John, na pag sinasabi mo na ikaw ay lumalakad sa katotohanan, ay sinasabi mo na ikaw ay namuhay sa kabanalan, pero yung lakad mo ay nasa darkness, ikaw ay sinungaling. At wala sa iyo ang katotohanan. So, yun po yung sinabi ni John about doon sa mga Gnostics na nagsasabi na hindi kailangan ng kabanalan. Pwede tayong mamuhay kahit pwede tayong magpag-fellowship sa kapwa sa mga Kristiyano kahit wala tayo sa holiness. Yung sabi nila. At the same time, after noon na dininay nila yung holiness, dininay din nila yung confession. Sabi nila, hindi natin kailangan mag-confess ng ating kasalanan. Bakit? Dahil meron tayong device part na kung paano, balang araw, kapag tayo namatay, magiging Diyos tayo. So, yun yung isa sa paniniwala ng mga Gnostics. So, hindi natin kailangan confession. Bakit? Hindi natin kailangan confession, hindi natin kailangan forgiveness, hindi natin kailangan repentance. Dahil meron tayong pagkakataon na balang araw ay magiging maliliit na Diyos tayo. So, dahil maliliit na Diyos tayo, hindi natin kailangan magsisi ng kasalanan. Bakit? Kasi Diyos tayo. So, yun kaya nalabasan. Then, after ng pag-deny, may kita chapter 2, yung pag-question sa foundation ng confession. Question nila yung two foundation stones ng confession. Yun nga yung una, yung ating Panginoong Jesucristo, siya bilang tagapagtanggol. At the same time, yung ating Panginoong Jesucristo bilang isang propitiation. O siya yung perfect sacrifice. So, dito sa verse 3, may kita natin, John switched his teaching from confession
to obedience. So dito na may kita sa verse 3. Kaya sa verse 3 may kita, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So remember that Gnostic claim of spiritual knowledge. So only they have the knowledge. So sila lang yung may alam. So tayo, na mga Kristiyano, hindi natin alam kung paano maligtas. Bakit? Masabi ng Gnostics, sila lang may alam ng kaligtasan. Ibig sabihin, pag ikaw ay nasa labas ng kanilang grupo, wala kang alam. So, sabi nila, anyone outside Gnosticism are fool. So, may kita natin dito, kung dito sa John, may kita natin, even sa history, kung paano dinelute ng mga Gnostics yung Word of God. So, kaya may kita tayong mga last time, yung mga codices, yung mga codex, Vaticanos, Siraticos, Alexandrios. So, yung mga yun yung mga Word of God na masabi natin kinurap nila. Corrupted Word of God. Kaya masabi natin, dahil kinurap nila yun, hindi natin masabi talaga siyang purong Word of God. Bakit? Kinurap nila. Tinanggal nila yung pagiging Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, yung repentance, tinanggal din nila yung blood of Christ na kailangan ng dugo upang tayo ay maligtas, kailangan ng kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo upang tayo ay maligtas. Mayroong mga preacher, even sa panahon natin ngayon, na nagtuturo, sabi nila, hindi natin kailangan ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo para maligtas. Ang kailangan natin ay ang kanyang kamatayan. So, mali po yun. Dahil sabi ng Bible, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. So, ibig sabihin, yung blood ng ating Panginoong Kristo at yung kanyang kamatayan, yun yung perfect sacrifice na makikita natin dito, yung kanyang propitiatory work doon sa cross. So, dalawang gawain na ginawa ng ating Panginoong Kristo na question ng Gnosticism. Yung intercessory work ng ating Panginoon at yung propitiatory work ng ating Panginoon Kristo. Bilang siya na tagapagtanggol at bilang siya na tagalinis ng ating kasalanan. So, makikita natin dito sa verse 3 na mula doon sa confession, lumipat si John, nag-switch siya doon sa obedience. So, if ikaw Kristiyano, at ito yung katuruan na binigay sa iyo ni Apostle John, anong gagawin mo? Kukuhanin mo ba to? Susundin mo ba to or hindi? So, may kita natin dyan, yung sinabing word dyan, we do know. So, yung know dyan, dahil sa Greek word na genosis. Genosis. Ibig sabihin, ito yung ikaw ay merong personal at experiential na relation sa ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin, ikaw ay merong connection sa ating Panginoon Kristo. In other words, ikaw ay saved. So, yung no dito is hindi tulad ng isa pang no na makikita natin na ginamit ni Pedro. Sabi ni Pedro, buksan natin sa John, chapter 21. John chapter 21, verses 15 to 17. Gospel of John, or Book of John, chapter 21, verses 15 to 17. So, babasahin ko, 15 to 17. So, sundan niyo po ako. Sabi dyan, so when they had died, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? So, dito, yung lovest dito, alam natin, mula sa Greek word na agape. So, ibig sabihin, sinabi ng Panginoong Jesus na, mahal mo ba ako? Ibig sabihin, pagmamahal na para sa Diyos. So, yung agape dito. Then, nakikita natin yung sagot dito ni Peter. Sabi ni Peter dito, he saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that
that I love thee. Yung word dito na knowest is hindi same word, Greek word doon sa know sa 1 John. So yung knowest dito is from the Greek word ido. Ibig sabihin, nakilala mo siya dahil nakita mo siya. Unlike sa gnosis, nakilala mo siya hindi dahil sa nakita mo siya, kundi meron kang relation sa kanya. Ibig sabihin, kung sa magkapatid at magkaibigan, mas kilala ng kapatid ang kanyang kapatid kaysa kanyang kaibigan. So, yung gnosis dito, ibig sabihin, nakita mo, example, merong isang pastor nag-preach dito, so nakilala natin siya. Nakilala. Pero hindi natin siya mismo kilala. Kasi nakilala mismo natin siya. Yung buhay niya, ilan yung anak niya, saan siya nag-aral dati. So, yung gnosis, kung sa simple explanation, ito yung kilala mo siya personally, kasama mo siya, at the same time, meron ka talagang close relation sa kanya. Example, yung asawa mo. So, kung may mga asawa natin. So, meron kang close relation. So, yung know dito is yung knowledge, yung ido, ito yung knowledge na yung pagkakaalam mo lang sa kanya. O, tatakbo si Trillanes, so pagkakaalam natin masama o ano. So, yun yung sa isip ng isang tao. So, pag sinabi natin tatakbo yung isang tao, na hindi naman natin personally kilala, pero yung pagkakilala sa kanya, yun ang alam natin. Unlike na gnosis, yung word na gnosis, yung mismong buhay niya, kilala natin. So, dito sabi ni Pedro, gagamitin ko yung page, sabi ni Pedro, he saith unto him, Yea, Lord, thou ido that I teleo thee. So, yung love dito, ito yung teleo. Sabihin, filial love, ito yung pagmamahal sa kaibigan, o brotherly love, ito yung pagmamahal mo sa kapwa mo kapatid sa Panginoon. So, dito tinignan ni John, at tinignan ni Pedro, si Jesus Christ, as hindi Lord, kundi bilang friend. So, ang nais ng Diyos dito, ang nais ng Panginoon sa Kristo dito, ipaalam kay John kung meron ba silang relation, kung meron ba silang connection, kung meron ba talaga silang tunay na fellowship. Kaya sabi sa verse 16, he saith to him again the second time, so pangalawang beses, Simon, son of Jonas, agape thou me. Then sabi dito ni Pedro, he saith unto him, Yea, Lord, thou ido that I teleo thee. So, pangalawang tanong Jesus Christ, yung pa rin yung sagot ni Peter. So, halos walang pinagkaiba. Gustong alamin ng ating Panginoon sa Kristo, ano pa yung pagkakilanlan ni Pedro sa kanya? Ano mang pagkakilanlan mo sa akin? Unlike nung tinanong Jesus Christ nung ilang chapter si Pedro, ano para sa iyo? Sabi niya na ikaw ay Son of God. So, dito may kita natin na yung tanong dito ni Jesus Christ, nais niyang malaman itong si John, itong si Peter, talagang meron pa silang close relationship. Alam ng ating Panginoon Kristo. Pero nais malaman ng ating Panginoon Kristo, lalabas yun sa bibig ni Pedro. So then, sa verse 17, sinabi dyan, Jesus Christ, pangatong beses, he said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Then Peter was grieved because he said to him the third time. So itong pangatlong tanong ng ating Panginoong Kristo is hindi na agape, kundi teleo. Sabihin, kaibigan mo ba ako? Mahal mo ba ako bilang kaibigan mo? Hindi yung, mahal mo ba ako bilang Panginoon mo? So dito, mula sa Panginoon, ang ating Panginoong Kristo na yung nagbaba, tinampol niya kanyang sarili para maabot siya ni Pedro. Sabi sa verse 17, Simon, son of Jonas, teleo thou me? Then sagot dito ni Peter, Peter was grieved because he said unto him the third time, teleo thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest. Yung knows dito pa din,
Thou ido all things. So, alam mo lahat ng bagay. Thou ginosis that I love you. So, dito na yung kasagutan talaga ni Pedro na meron siyang relation sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Mula sa ido, nag-switch si Pedro sa ginosis. Dito, thou knowest all things. Thou ido all things. Thou ginosis that I teleo. So, nakikita natin dito, na itong si Pedro pala, meron talaga siyang relation sa ating Panginoong Kristo. Na-experience niya, tinatawag nating regeneration, o yung pagiging born again. So, kaya sagot dito ni Pedro, mula sa pagkakalam niya ng knowledge, sinabi ni Pedro, ginamit ni Pedro yung word na ginosis, sa Greek word na ginosis, para ipaalam niya sa ating Panginoong Kristo, na hindi niya lamang kilala siya dahil kinakasama niya, kundi meron siya mismo relasyon sa ating Panginoong Kristo. So, itong nakikita natin dito, which is example lamang yan ng word na know, na makikita natin sa sulat ni John. So, sa verse 3, balik tayo doon sa first epistle of John, verse 3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So, sabi dito ni John, and hereby we do know, meron tayong relasyon sa Kanya. Meron tayong close o intimate na relation sa ating Panginoon Kristo. That we know Him. So, alam natin na kilala natin siya. Hindi dahil kilala natin siya dahil sinabi siya ng mga apostoles o sinabi siya ng mga disciples ng ating Panginoon Kristo, kundi nakilala natin siya dahil ating na-experience yung kapanganakan muli o yung pagiging born again. So, nakilala nila si Jesus Christ hindi lamang bilang Diyos na bumaba dito sa lupa, kundi bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. So, isipin niyo at tandaan niyo na itong sulat ni John, ito yung sulat ng assurance. Ina-assure dito ni John doon sa mga Ephesian believers, mga believer doon sa Ephesus, na kayo na kay Kristo na, bilang na kay Kristo na kayo, kung ikukumpara natin sa sulat ni Pablo sa Corinthians, sasabihin, na kayo na kay Kristo na, meron na kayong panibagong nature. So may bago na kayong pagkatao. Then may bago kayong pagkatao, meron pa yung bagong tatahaking daan. So ito yung sinasabi dito sa verse chapter 1, na yung bilang saved, meron ka ng panibagong holiness, ay meron ka ng panibagong lakad, which is yung holiness. At dito sa verse chapter 2, ito yung obedience natin. Kasi yung tao, pag saved ka, yung tao, sabihin, kakilala natin sa company, kakilala natin sa business o kapitbahay, hindi nila malaman na safe ka. Hindi nila alam yun. Ano yung safe? Hindi nila alam yun. Safe sa sakit, wala akong sakit, okay ako. So, hindi nila alam yun na ikaw ay may Kristo. Paano malaman na ikaw ay may Kristo? So, dito nga sinasabi ni John, ito yung introduction ng obedience. Paano malaman ng tao na ikaw ay nakikristo na? So, John wants them to know that obeying Jesus is the next thing to do after knowing Him personally. So, ibig sabihin na after natin ma-save, then wala pa yung ginawa sa buhay natin, masabi mo natin, Kristiyano tayo. So, may mga nakapaligid sa atin. Mahal natin sa buhay, sa mag-anak, nakapaligid sa atin. Makikita nila yung tinatahak nating daan. So, yung tinatahak nating daan, balang araw, susundan nila. Yung susundan ba nila, nilang footprints, is footprint ba ng pagiging faithful or footprint ng pagiging unsafe? So, dito, sabi na, we don't know Him. So, knowledge. Hindi lang ito knowledge sa isip, kundi yung
meron kang, na-experience mo yung kaligtasan. Dahil na-experience mo yung kaligtasan, hindi ito nagtatapos. Kasi sinabi din ni John, we do know Him if we keep His commandments. So, hindi pa nagtatapos doon. Hindi ibig sabihin na safe ka na. So, paano naman yung kamag-anak natin? Paano naman yung mga kakilala natin? Paano naman yung mga malapit sa atin? Siyempre may kaibigan ka. Balang araw, pagdating mo sa langit. Paano kaibigan kita? Ako andito, tapos ikaw nasa langit. Nung buhay tayo, i-share mo sa akin sekreto mo. Pero, yung Yeso Cristo, di mo sinare sa akin. Di mo sinare sa akin na may Panginoong Jesus ka pala. Tapos nung panahon na may problema, lumapit ka sa akin, tinulungan kita. Nung ako, di mo man lang naibahagi sa akin. Di ka man lang bigay sa akin ng hint na meron ka pala Jesus. So sa paano pa paraan, may kita ng kaibigan mo o ng tao na ikay Kristiyano sa magitan ng pag-obey mo sa salita ng Diyos. Sa magitan ng if we do His commandments. Ano ba yung commandments niya? So ang problema, hindi natin alam yung commandments niya. So sa Bible, nakikita natin napakaraming commandments na binigay ng Diyos. Maliban sa 2 commandments na binigay sa Matthew, na sinabi niya doon na mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Pero hindi lamang nagtapos doon. Bakit? Bilang Kristiyano, hindi nagtapos doon ang ating pagmamahal. At hindi nagtapos doon ang ating gawain. Nung after natin ma-save, after natin maging Kristiyano, hindi nagtapos doon. Hindi sinabi ng Diyos, okay, dahil save ka na, kukunin na kita. What if ganun gawin ng Diyos? Bawat lahat ng nasa-save, pag na-save ang tao, kukunin na ng Diyos. Sabihin natin, napakaunti ang na-save. Bakit? Kunya, na-save si Pedro, kinuha siya ng Diyos. Na-save si Paul, kinuha siya ng Diyos. So, hindi na sila nakapagpalaganap ng salita ng Diyos. So, tayo ngayon, unsaved. So, napagod ng opportunity na tayo ngayon nakapag-serve sa Diyos. At yung pag-serve sa Diyos, is yun yung part ko lang pag-obey natin sa salita niya. If we keep His commandments. So, one of the requirements of fellowship with God is obedience. So, after knowing the Savior, John expects them to follow the Savior as their Lord and Master. So, ang tao, kilala si Jesus Christ as Savior. Pag ang Kristiyano, pagkakilala niya ng kay Jesus Christ ay tagapagligtas, napakahirap lang. Kasi, questionable ba? Kilala mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas na iyong kaluluwa, pero hindi mo siya kilala bilang Master at Lord. Bakit? Anong pinagkaiba ng Savior at Lord? So, pag Savior, siya yung nagligtas sa'yo, nakikilala dito na kung paano, kaya tayo nakapag-confess, kaya tayo nakapag-repent, dahil sa ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya namatay, kinilibing at muling nabuhay. Kapag ang ating Panginoon hindi nabuhay muli, o kung ang ating Panginoon Kristo hindi namatay, o kung ang ating Panginoon Kristo hindi bumabagal sa lupa, walang kaligtasan. Kahit magsisi ka ng kasalanan, hindi ka maliligtas. Kahit gaanong pagsisisi, o kahit magpasal ka ng cross, magpapako ka sa cross, hindi ka maliligtas. So, dahil doon sa ginawa ng ating Panginoon Kristo, kaya meron tayo ngayong kaligtasan. So, pag kilala mo lang ang ating Panginoon Kristo bilang tagapagligtas, at hindi mo siya kilala bilang iyong Lord at Master, delikado. Bakit? Sino yung susundin mo sa buhay mo? Sino yung magiging patnubay mo sa buhay mo, sarili mo? So, pag hindi ka ililig ng Diyos, pag hindi ka ililig ng Word of God, ang tao, natural sa tao, ang hindi sundin ang Diyos. Nasa nature na talagang tao yan. Kaya nga, pag magbigay ka ng rules, ang gagawin ng tao, babalingin ng rules dahil susundin niya yung nais niya. So, doon din dito na kapag ang Kristiyano, kilala niya lamang Jesus Christ, hindi bilang hindi bilang Lord, kundi Savior lamang, problema. So, pwede akong minom kasi ang sarili ko yung master ko.
Pwede akong magdroga, pwede akong mambabae, pwede akong pumunta sa bar, pwede akong kahit anong kasalanan gagawin ko. Bakit? Sarili ko yung Diyos ko. Kung Diyos master ko, kung master mo sarili mo, questionable ko, safe ka. Bakit sinabi ni John, sa mga even sa panahon ni John, may mga ganung klaseng Kristiyano na hindi sinusunod ang Diyos. Hindi sinusunod ang Panginoon. Hindi sila nag-o-obey sa commandment ng Diyos. Ang ginagawa nila, binabaling nila yung commandment ng Diyos. Kaya sinabi dito ni John, makikilala natin o malalaman lamang natin na kung tayo talaga yung kay Kristo if ginagawa natin yung kanyang commandments. So dahil sinabi ni John, if we keep these commandments, yung keep dito, hindi lamang yung tinago mo, hindi ito yung tinago mo, kundi ito yung sinunod mo. Sinunod mo yung kanyang utos. If hindi mo sinunod o hindi ka nag-obey sa kanyang utos, ibig sabihin, sa verse 8, hereby we do know that we know Him. Ibahin natin, hereby we do not know that we do not know Him if we keep not His commandments. So, hindi natin siya kilala kung hindi natin sinusunod ang kanyang commandments. So, here we can see the biblical definition of fellowship. So, nakikita natin na itong Book of John, maliban sa relationship, yung relationship natin sa Diyos, dahil may relationship tayo sa Diyos, meron din tayong fellowship sa Diyos. Fellowship with God. So, yung fellowship with God, hindi ito yung tawag dyan, isang Kristiyano, then siya na hindi Kristiyano, pwede kami magkaroon ng fellowship. Hindi. Iba yung fellowship, at iba rin yung magkakaroon ka ng friends. So, yung fellowship, biblical definition of fellowship dito, is having an intimate relationship first with Jesus, sa ating Panginoon Kristo. Pangalawa, obeying His word. His words. So, walang fellowship kung hindi natin ginagawa, kung wala tayong relation sa Diyos. Wala tayong fellowship sa Diyos. Hindi tayo nagsisi ng kasalanan. So, pag ang tao hindi nagsisi ng kasalanan, hindi siya papatawarin ng Diyos. Dahil hindi siya pinatawad ng Diyos, sabi ng Romans, kaaway tayo ng Diyos. We are enmity against God. Hindi tayo, ang Diyos ay napuput sa atin. Kinapuputan ng Diyos ang mga tao ng mga kasalanan. So, nakikita natin, dahil wala kang relation sa Diyos, walang fellowship sa Diyos. Nung sa Adan at Eva, first kayo nagkasala, meron siyang fellowship sa Diyos. Close, intimate relationship was for fellowship. Then after niya, nung nagkasala sila, yung relationship nasira, yung fellowship natutol. So, safe pa din ba sila? So, safe sila. Ang problema, yung fellowship na meron sila, imbis na mapalapit, lumayo. Parang sa anak, then magulang, ang anak mo, at anong mangyari, anak niya. Magpasaway siya, anak niya. So, relationship, then anak mo siya. Pero yung fellowship yun, dahil pasaway siya, malalayo. Imbis na malapit siya sa'yo, malalayo. Diba? So, hindi kalooban ng Diyos ng isang Kristiyano, even sa time ni John, na yung mga believer sa Ephesian Church, sumasamba kay Diana, at the same time, sumasamba sa simbahan. So, may church si Diana, pupunta sila doon, meron din sa... Then, after na, pupunta sila doon sa church. Kung nasa nag-preach si John. So, hindi yung kalooban ng Diyos. So, dito, may kita natin, yung influence ng mga Gnostics ay hindi lamang sa labas. Kaya dito, may kita natin, yung word na we is, ibig sabihin, para sa mga saved. Saved sila. Para sa mga saved to. So, sulat ni John ito, para sa mga saved, na sila ay sumunod sa Diyos. At huwag magkasala. Kaya sa verse 1 pa lang, sinabi dyan,
My little children, these things write I unto you that ye sin not. So, dito makikita natin na si John, taking niya mga Ephesian believers as little children, bilang mga maliliit na mga bata. So, kaya sinabi ni John dito, kilala natin siya. Parang isang anak, kilala ninyong magulang niya. At the same time, kilala siya ng magulang niya. Pero, makikita yung relation na meron tayo dito sa ating Panginoon Kristo, kapag hindi mo kilala ang magulang mo, at ikaw hindi ka kilala ang magulang mo, maaring hindi kayo mag-ina o mag-ama. Kasi, parang isang bata na napatawag lang sa iyo ng nanay o tatay na hindi mo naman kilala, at the same time, hindi ka rin niya kilala, pero napatawag lang sa iyo, parang ganon yung sinasabi ko dyan. Unlike na meron kayong relation, mag-ama, mag-ina talaga kayo, kilala mo siya, then kilala kayo niya. At the same time, itong si John, kilala niya yung mga believers dito sa Ephesus. Kaya sinulat ito kasi nakita niya yung problema dito sa church at Ephesus. Ang mga problema dito, yung mga Gnostics. Ang mga problema dito ay yung mga believers na na-influence ng Gnosticism. Maliban sa mga hindi saved, during the time sa panahon ni John, sa simbahan ng Ephesus, hindi lahat saved. May mga unsaved na tao dito. So, may mga unsaved. Yung mga unsaved na tao dito, isa rin sila sa influence na galing sa labas. Then, na-influence din sila. Then, yung nasa loob ng mga Kristyano, in-influence din nila. Isipin niyo, isang simbahan. Then, merong unsaved pumunta. Yung unsaved na pumunta, mahilig siya sa Christian rock music. Then, yung Christian rock music na yan. Then, may kaibigan siya na saved. Itong kaibigan saved na to, yung unsaved na yon, binahagi niya yung Christian rock music dito sa saved. Then, itong saved na to, wala siyang alam about doon sa music. Ang alam niya lang, merong Christ, merong Jesus, merong God. So, okay yung music para sa kanya. Then, na-influence siya. Then, na-influence siya, may kaibigan yung Kristiyano na yan, na Kristiyano, na na-influence niya rin. At yung Kristiyano na naka-influence ng mga kaibigan niya, na Kristiyano, at yung buong church na influence ngayon ng Christian rock music. At even sa panahon ni John, ganoon din. Yung unsaved, na galing sa labas, na mayroong maling katuruan, pumunta sa loob, nakala mo Kristiyano, then ibinahagi niya yung kanyang natutunan doon sa labas at tinanggap nitong Kristiyano nang hindi niya man lang binasa ang salita ng Diyos, hindi man lang siya nagtanong doon sa elder. Ang nangyari ngayon, naipasa niya sa iba at naipasa ng ipasa at after 100 years, ang church sa Ephesus, wala na. So, isipin nyo, si Apostle Paul nagsulat sa Ephesus, kaya may Ephesians. Then, nagsulat din si John. John, Revelation. So, Epistle of John. So, sinulat nito para alarm, para kapagsabihan yung mga believers about doon sa mga katuruan, maling katuruan. So, dito may kita natin, we do, and hereby we don't know that we know Him if we keep His commandments. So, sa fellowship, hindi pwedeng hindi mo kilala ang Diyos mo. Hindi mo kilala ang Panginoon mo. Hindi pwede. Pag ikaw sabihin mo save ka, pero ginagawa mo yung nais mo sa buhay mo, unsaved ka. Bakit? Sabi ito, if you keep His commandments. Meron palang na test na masabi natin na Kristiyano tayo kung kinikip natin yung kanyang salita. Paano yung keep salita? So, example dyan, pakikinig ng preaching o pakikinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagbabasa ng salita ng Diyos, personally,
So, sa ganung paraan, kinikip mo yung commandment ng Diyos. So, sa bawat araw, nag-aaral ka o nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Minimeditate mo, tapos devoted ka na malaman ang salita niya. Kasi nais mo makip ang kanyang salita. So, if ikaw kinikip mo ang kanyang word, then sabi dito, we do know Him. Pero pag hindi mo kinikip ang kanyang word, sabi dito, nakikita natin na ikaw ay wala sa kanya, which is mapag-aaral natin mamayang hapon. So, verse 3 also mean, I am not saved because I am not obeying Him. Itong verse 3 na to. Dahil hindi ko siya sinunod, dahil hindi ko siya kilala, kaya hindi ko siya susundin. At the same time, hindi ako saved, kaya ba't ko siya susundin? Wala naman akong relasyon sa Kanya. Pero makikita natin, itong verse na to is all about sa relationship natin sa ating Panginoong Kristo. Yung relationship natin, yun na yung mabubuo yung tinatawag natin fellowship. At yung fellowship na yan, nakatayo yan sa obedience natin sa Panginoong Kristo. Yung relationship natin bilang Diyos at tao, yung tayo na saved, yung tagapagligtas at niligtas, hindi na mawala yon. Pero yung fellowship, maaring masira at maputol. Kaya dito, nakikita natin dito, sinabi dito ni John, na paano mapapanatili yung close relationship natin sa Diyos. So, sa pag-obey ng Kanyang commandments. So, if we keep that testing if a person is his or not, do you think yung tao na hindi ayaw makinig ng salita ng Diyos, saved? Do you think na yung isang tao na hindi nais basahin o ayaw basahin ng Word of God, saved? Diba? So, yung babasahin natin, even sa Old Testament, sa Psalm, nakikita natin ito na nung nakita yung David, yung salita ng Diyos, masaya siya. Kinain niya yung salita ng Diyos. Nakikita natin even during the time sa Joshua, kung paano sabi ni Joshua na yung book, ginagawa niya, minimeditate niya day and night. So, ibig sabihin, bilang Kristiyano, kalakip na ng ating pagiging Kristiyano ay ang manual ng ating buhay. So, bilang Kristiyano, para maging yung electric fan, para maging maayos ang pagpapandar dyan, kailangan mo ng manual. Bilang sa Kristiyano, para maging maayos at tuwid ang iyong buhay, kailangan mo ng manual. At ito nga yung ng Diyos. 66 books na pwede mong basahin. Saan mo ito pwede basahin? Sa simbahan. Saan? Sa bahay. Saan? Habang nakasakay. Kaya sa cellphone, nababasa natin. So, hindi mo na kayo magbuklat. Pag nasa bus ka, o nasa isang sasakyan, maglalagay ka dito, so ganyan. Minsan, sabihin mo lang, official 6.1, lalabas na. So, madali na lamang ngayon, unlike sa panahon nila, Joshua, panahon nila Moses, panahon nila Paul, Peter, John. So, panahon natin ngayon, ang problema, mas marami tayo kakompetensya. Yung cellphone, kakompetensya natin yan. Sa pagising sa umaga, titingnan natin if merong message. Diba? Maliban sa alarm, titingnan natin, ano dahil sa akin. Then after nyan, may ligo na tayo. Kasi maghahanda. Then, punta simbahan, buksan ang Bible. So, sa bahay, diyan na buksan. So, kaya malaman natin dito na yung keep dito, if we keep His commandments, ito yung habitual na obedience. Ito yung habit mo na mag-obey sa Diyos.
if we keep His commandments. Ibig sabihin, if hindi mo habit na mag-obey sa Diyos, so hindi mo siya kilala. So may panahon na ang Kristiyano ay nagkakasala. Pero meron tayong panahon na Panginoon, kapag tayo humingi ng kapatawaran, papatawarin niya tayo. At the same time, may panahon na ang Kristiyano, hindi nakapagpasa ng Word of God. So kasalanan yun. So hindi mga tao sa Diyos, papatawarin ng Diyos. Yun yung masabi natin, mga kasalanan na nagagawa ng Kristiyano nung siya ay saved na. O, mga kasalanan na maaaring magawa ng isang saved sa ngayong panahon na to. Yung minsan, mamimiss niyo yung preaching. Mamimiss niyo yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Mamimiss niyo yung Wednesday prayer meeting. Mamimiss niyo yung Sunday school. Mamimiss niyo yung warning after service. Yung panahon kung saan namimiss ng Kristiyano at nagkakasala siya sa Diyos. Bakit? Hindi niya kinip yung commandments, which is assembling together. Diba? At dapat tayo ay nagsasama-sama na nag-aaral ng salita ng Diyos. At the same time, personally, pinag-aaral natin ang salita ng Diyos katulad ng mga Berea. So, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So, do you think yung isang tao, hindi niya gagawin yung kalooban ng Diyos if safe siya? Diba? Pag ang isang Kristiyano ay safe, gagawin niya yung kalooban ng Diyos. So, dahil sa pagmamahal ng Kristiyano sa Diyos, lalabas yung fruit ng kanyang pagmamahal. Ano yung fruit ng pagmamahal ng isang Kristiyano sa Diyos? Obedience. So, at the same time, para sa mag-asawa, dahil mahal mo ang asawa mo, so, may mga gagawin ka na mapiplace ang asawa mo. At the same time, gusto mo siyang i-please, gusto salo pa nga, lahat ng sasabihin niya, gusto mong ibigay lahat, o lahat ng nanaisip niya, gusto mong ibigay lahat sa asawa mo. Kasi gusto mong i-please ang asawa mo. Paano naman, pag ang Diyos naman ang nagbigay sa atin ng commandments, nais ba natin i-please ang Diyos o okay lang to. Sa panahon naman na to, maiintindihan ako ng Diyos. Kasi maiintindihan tayo ng Diyos, pero hindi tayo maiintindihan ng Diyos. Tayo dapat yung bababa o susunod doon sa standard na ibinigay ng Diyos. Diba? Yung standard na binigay ng Diyos. Even the time ni John, may mga Kristiyano na talagang sabihin natin before sila pumunta sa simbahan, syempre meron silang mga daan ng mga market o kung saan may mga kasalanan sila madaanan. So before sila makarating doon sa simbahan, so yung kasalanan pupasok na sa kanila. Kaya nga dito sa John, nakikita natin na kapag ikaw mag-confess na yung kasalanan, ang Diyos ay faithful and just para ikaw ay patawarin. At the same time, dahil faithful at just ang ating Panginoong Kristo, yung pagiging faithful at just ng ating Panginoong Kristo ay mayroong dalawang kinatapayuan. Yung pagiging tagapagtanggol ng ating Panginoong Kristo, at the same time, yung pagiging perfect sacrifice ng ating Panginoong Kristo. Which is dapat inano dyan na dapat malaman natin bilang mga Kristiyano na tayo na nag-confess sa Kanya at yung two foundation stones ay dapat magkaroon ng obedience sa Kanya. So, ang pinaka-main na nakasabihin dito ni John is yung pag-obey sa Diyos. Yung pag-obey natin sa Diyos o yung pagsunod natin sa Diyos. In other words, John wants us to assure them that you are saved if you follow His word. Na ikaw, saved ka if sinusunod mo yung kanyang salita. If sinusunod mo yung kanyang commandments. Which, maikling verse lang itong verse 3. Pero napakalawak ng sakop. Kasi, ang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, minsan naisip natin na paano yung family ko, paano naman yung trabaho ko, tapos magsisimba pa ako. Diba?
So, if yung linggo, kinakain ng trabaho mo, may problema sa trabaho mo. Hindi pwedeng yung linggo mag-adjust na maging Lunes. Dahil Lunes, Sunday off mo para ikaw mapagsimba. So, hindi ganon. Tayo yung mag-adjust Sunday. Bakit? Dahil tayo ay lingkod lamang ng Diyos. So, susunod tayo sa Kanya katulad ng obedient na little children. Little children, pag utusan mo sila, sumusunod sila. Kaya yung word nila na dyan, little children, hindi nyo itong sinasabi ko, opo, so sasunod sila, opo, susunod po kami sa inyo, ako sa dyan, susunod sila. Kaya napakalambing ng sulat nila dyan. Sulat ni Paul, more about sa warlike na sulat. Fight, good fight, pray. So, ito dyan, super. So, diba, napakalambing ng sulat ni dyan, nasa kanya, malaman natin na tayo ay mas naka-Jesus o tayo ay sumusunod sa Kanya. So, the biblical fellowship rely on the obedience to God. So, we can see if you're not saved, hindi mo susunod sa Diyos. Pero pag saved ka, hindi mo follow mo sa Diyos. Let's pray. Huwag mo dakila, makapagyari sa lahat. Papasalamat po kami, Ama, sa inyong kaputihan sa buhay, kung naman na kami bilang inyong mga ligtas sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoon Kristo ay merong dapat gawin at inyong pagsunod sa inyong kalooban. Ang pag-obey namin sa inyong nais at ang pag-follow namin, Ama, kung saan nyo kami ilili. Tulungan niyo po, Ama, na patuloy niyo pong bigyan kami ng bagong kalaman sa bawat araw. Kung po, Ama, ipaalala niyo po sa amin ang mga natutunan namin ngayong bagong ito. Pag-uwi namin sa bahay, na mamititate namin na kailangan namin sundin kayo. At patuloy po namin, Ama, na mapag-aralan sa aming bahay na dapat na kayo ay aming sundin. Hindi lamang pag-aralan, kundi aming may bahagi sa aming mga kapwa. Patuloy niyo po, Ama, sa Sunday morning service at Sunday afternoon service. Kaya patuloy, Ama, mag-bless sa preacher, Tagalog J, at hindi po, Ama, tulungan niyo po. Yung balasita ay patuloy, Ama, na may bahagi at may hilig sa amin. At binabalik namin sa iyo kanyang karangalan. In Jesus' name we pray.